Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. At hindi ho kayo nagkamali. Medyo iba yung ating introduction ng ating musika sa araw po na ito. At welcome po sa ating time in the Word. Ang inyong napakinggan ay little bit of a snippet ng tugtugin ng ating kapatid na si Brother Jem Gahete. And if you like to hear more of those wonderful music ng Hymns of Faith, ay go to YouTube. Hanapin niyo ho yung Pianistang Kristiyano. And then wag niyo kalimutan na i-like, i-subscribe, mag-subscribe at i-click yung notification bell para ho tuwing mag-upload yung ating kapatid ay mano-notify po kayo. And these are very very wonderful songs, good for meditation, and maganda ho para ho sa ating mga pakinig. So muli ho, welcome po sa atin hong pag-aaral dito sa Time in the Word. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong opportunity na pumunta sa kanyang salita, buksan ang kanyang salita at itong maging liwanag para sa atin hong mga pananampalataya. Bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi hong ito, ilang ho muna mga announcements and reminders particularly sa ating mga kapatira dito po sa JCBC. This coming Friday, meron ho tayong online prayer meeting at pinapaalalahanan ng mga kapatira na tayo ho ay may obligasyon na magsama-sama at manalangin at magpanalanginan sa isa't isa. Ang pananalangin ay hindi dahil kailangan ng Diyos ang prayers natin, kung hindi ang pananalangin ipapakita na tayo ay desperadong nangangailangan sa ating pong Panginoon. Pag-pray natin ang ating mga kapatiran. Marami tayong mga kapatirang dumadaan sa mga pagsubok, mga
mahihirap na kalagayan. One of them is Brother Dave Paule. Alam natin yung kanyang kalagayan. At humihingi din patuloy ng panalangin ang Pupol family para kay Jamaica. Pray natin si Brother Danny. As we know, sa Jamaica ay salamat sa Diyos. Nanganak ng maayos. Okay ang baby, pero mayroon yatang kaunting problema kay Jamaica. So, pray ho natin ang batang ito. Una ay salvation, and then ang kanyang physical din pong pangangailangan. And papray natin ang ating bansa. Inutusan tayo ng Diyos na ipanalangin ang ating bayan, lalo na ang mga namumuno dito, at nawa maging ang parating na eleksyon ay ilapit natin yan sa Panginoon. So bago ho tayo dumako sa atin hong pinaka lesson ho ngayon, mapapansin nyo ho sa atin hong magiging lesson ngayong gabi, it's almost a recap ng lesson 14 and 15, at sinadya ho natin ito sapagkat hindi naging maganda yung atin hong live stream. Na figure out ko na kung ano yung problema. Meron akong kaunting binago na setting doon sa ginagamit nating platform to live stream sa Facebook, but yun palang setting ho na yun ay merong malaking epekto. As I can see, meron pa rin ho kaunti nangyayaring epekto ngayon, pero a little bit better na ho yung atin hong kalagayan ngayon. Hopefully sa atin hong lesson ay ito ho ay hindi na maging masyadong malaking problema at hindi na maputol sa bandang huli ang atin hong pag-aaral. So without further ado, tayo ho ay dumapit sa Panginoon sa panalangin, and we'll jump right in sa atin hong pag-aaral. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, muli aming kang minamahal, pinupuri at pinasasalamatan. Dakila ka, O Diyos, at kagaya ng aming narinig na musika, karapat dapat koronahan ng lahat ng korona, sapagkat walang ibang Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Nakataas-taasan na kalagayan, Panginoon. Talagang nakakamangha ang iyong kaluwalhatian. Pero O Diyos, isa pa sa nakakamangha ay sa napakataas mong kalagayan ay nilingap mo ang abang kalagayan naming mga tao. Kami ay iyong minahal at sangayon sa iyong salita, bago pa ilalangin ang sanlibutan, kami ay iyong pinili na para sa iyong sarili. At binigay mo si Jesus upang kami ay matubos, at ikaw rin ang kumilos, nagbukas ng aming mga puso, nagbigay ng pagsisisi at pananampalataya. Ikaw, Panginoon, ang nagligtas sa amin mula una hanggang dulo. At kami, Panginoon, sangayon sa iyong salita, ay patuloy mong hinuhubog, kinikilos sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, tunay, lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Kamangha-mangha ang iyong biyaya na nagligtas sa amin. Lord, ito ang paksa na aming pinag-aaralan. Ito ang nasa namin sangayon sa iyong salita. Nasa namin na mas maunawaan pa, mas makita pa kung gaano ito katindi, kung gaano ito kagrabe, kung gaano ito kaluwalhati ang pagliligtas na ginawa mo sa amin. At lahat nawa ng ito, O Diyos, ay mag-uwi ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Itulak kami ito sa seryoso at tunay na paglilingkod at pagpupuri sa iyo. Ilayo mo kami sa kayabangan, Lord. Muli, O Diyos, ay ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat sa amin sa anumang mga masama. Amin pong hinihiling ang iyong paggabay sa aking bilang tagapagturo at sa bawat isang nakikinig ngayon at sa mga nakikinig pa ho nito sa mga susunod na panahon. Ay gamitin mo para sa ikalalago sa pananampalataya, sa ikakaunawa ng iyong salita at ikakaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. At lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So as I've said, ay medyo magiging recapitulation ito ho nung ating mga nakaraang lessons. This last week ay hindi naging maganda ang atin hong live stream quality. Hopefully ngayon hong gabing ito ay mas magiging maayos na po. So tumako ho tayo sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. Ayan. So kung inyong nakikita, this is lesson number 16 sa Doctrine of Salvation, pero doon sa Election unto Salvation, this is part 7, nilagay natin B, dahil nga talagang ito ay kalakihan nito ay yung mga natalakay natin last week.
So tingnan ho natin. Una, our union with Christ is the overall basis or ground of our salvation. It is always in Christ. We were chosen in Christ. We were adopted in Christ. Lahat ng blessings, Ephesians 1 verse 1, Ephesians 1 verse 3 hanggang 5, lahat ng biyaya ng Panginoon sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin inaalis itong napakahalagang katotohanan na sinuro ng Biblia tungkol sa kalagayan ng tao na nahulog sa kasalanan. And we call this, and theologians have called this, total depravity. Yung iba mas prefer yung radical depravity. At ang punto lang nito ay ang buong pagkatao ay naapektuhan ng kasalanan. Ang kaisipan ng tao, ang kalooban ng tao, ang puso ng tao, ang nature ng tao, lahat ng ito ay apektado ng kasalanan. So, ang taong nahulog sa kasalanan, sabi ng Biblia, is hostile toward God, alipin ng kasalanan, patay sa kasalanan, and then please note, akin hong sinadyang bigyang emphasis ngayon itong dalawang word, will not and cannot please God, will not and cannot change himself, will not and cannot come to Christ. So, bakit nung binigyan din ito? Ang larawan na pinipinta ng Biblia na sa taong makasalanan ay hindi taong gusto sanang lumapit kay Kristo pero wala siyang magawa. Dahil hindi niya kaya, at again, yung mga nagde-deny nitong election ay wala siyang magawa kasi hindi daw siya pinili. Well, again, ang malinaw sa Biblia ay ayaw ng tao sa Diyos. Mas gusto ng taong makasalanan sa dilim kaysa sa liwanag. So again, hindi tama yung larawan na pinipinta ng iba na ang tao ay gustong-gusto pero wala lang siyang magawa dahil hindi niya kaya, or gustong-gusto pero hindi siya pinili. That is a false picture na pinipinta ng iba. So man will not, hindi niya gusto at hindi niya kaya na lumapit sa Diyos, baguhin ang kanyang sarili at manampalataya kay Kristo. These are clear truths sa salita ng Panginoon. And then, we looked at God's sovereign election unto salvation. We are studying itong pagpili ng Panginoon ng mga maliligtas. At ang pinakabuod na definition natin ito ay God from eternity past, by His sovereign will, has chosen particular individuals to be saved. Say, pumili ng mga partikular na mga individual para maligtas, at itinatawag itong soteriological election. Acts 13 verse 48 sa bandang dulo, and as many as were ordained to eternal life believe. So mga itinadhana or ipinedestinate sa buhay na walang hanggan. So malinaw po yan. Pinag-aralan natin na sa Biblia, ang mga mananampalataya ay madalas na tinatawag na mga elect. Nakita rin natin, kailan na ginawa ng Diyos ang election? Ang sabi sa Ephesians, before the foundation of the world. Anong basihan? Again, sa Ephesians, it is according to His own will, sa kalooban ng Panginoon. And then, isa ito sa napakahalagang punto, ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa biyaya ng Diyos. Ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa biyaya ng Panginoon. And again, may I remind us na ang very basic definition ng grace is unmerited favor. Ibig sabihin, walang anumang merit doon sa tao o doon sa pinili. Ang dahilan ay wala sa pinili kung hindi ito ay nasa pumili. At ang sabi pa nga sa Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace. So this election of God, itong predestination na ginawa ng Panginoon, ay naglalayon na maluwalhati o mapuri ang kaluwalhatian ng kanyang biyaya. At siguro, naalala nyo, I hope naalala nyo, bakit napakahalaga nito. Next, ito yung challenge nga ho natin, is your view of God's election unto salvation. Does your view of your
of God's election unto salvation exalts the glory of God's grace. Ito ba'y nagluluwalhati sa biyaya ng Panginoon, o yung view mo ng election ay ginagawa ang tao na contributor at karapat dapat lang piliin? May contribution ng tao, may bahagi ang tao, may nakita ang Diyos sa tao, or sa iba may nalaman ang Diyos o may nalalaman ang Diyos tungkol sa taong iyon, kaya niya pinili yun. Does that exalts God's grace? So again, makikita ho natin na hindi lalapat yun. Next, election is not based on man's work. Malinaw sa Romans 9:11. Again, gumamit ng picture si Apostol Pablo, gumamit siya ng ilustrasyon si Jacob and si Esau, and God chose Jacob over Esau, at ang basihan ay hindi yung kanilang mga gawa. Malinaw ang sabi, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand. So it is of God, yung layunin ng Diyos sang-ayon sa pagpili ng Panginoon. At saan daw itong nakabase? Not of works, but of Him that calleth. Again, it is of God, of God, of God. Nandun yung diin ni Apostol Pablo. And then, napag-aralan natin, God's gracious election seems to be unfair. It seems to be unfair. Romans 9:14. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Pagkatapos sa isayin ni Apostol Pablo ang pagpili ng Panginoon kay Jacob over Esau, isinunod niya ito. Ina-assume ni Apostol Pablo na merong reaksyon or objection na para yata itong unfair. Ano ang sagot natin? Well, actually, hindi sagot natin kung hindi sagot ng salita ng Panginoon. Anong sagot? Election is the free choice of God. Ang pagpili niya, actually redundant ito, ang pagpili niya ay malayang pagpili. Ang pagpili ng Diyos ay isang malayang pagpili ng Panginoon. Hindi siya coerced, hindi siya walang choice, hindi yung wala siyang magagawa, na fulfill noon yung natupad niya yung pangalan nito, yung hindi ko maalala yung term na hinano ko. Natupad niya yung pamantayan, yung standard, pumasa siya sa standard, kaya siya ang pinili. No. Election is the free choice of God. Malinaw sa Romans 9:15. For he saith unto Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth. Hindi sang-ayon sa kalooban, at hindi sang-ayon sa effort, but of God that showeth mercy. Nakasalalay ito lahat sa Panginoon. And hindi lang siya malaya na magpakita ng biyaya, kundi malaya din siyang mag-withhold ng kanyang biyaya o ng kanyang kahabagan. So then, it is not of him that willeth, or him that runneth, but of God that showeth mercy. For this is verse 18. Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will, he hardeneth. At pinag-aralan natin ito ng mas masusi, not last week, but 2 weeks ago. At itong hardening na ito ay hindi active addition of moral evil or unbelief. Hindi ito yung aktibong pagdadagdag ng Diyos ng kawalan ng pananampalataya o aktibong pagpapasama ng Diyos dun sa tao, no? Kundi ang mas ulapat na pagkaunawa dito ay ang pag-aalis ng Diyos ng kanyang biyaya na pumipigil. It is the taking away or the withdrawal of God's restraining grace sa taong masama. And that is evident sa Scripture as we have studied. Another assumed objection. Meron pang isang inassume na objection si Apostol Pablo nung kanyang sinaysay na ang Diyos ay malaya, hindi lamang na kung kanino niya gustong ibigay yung habag, malaya din siyang mag-alis ng habag. Well, may objection. Pagdating sa verse 19, thou will say then unto me, why yet he find fault? Why that he yet find fault? For who hath resisted his will? Oh, bakit siya hahatol? Siya naman pala nagdesisyon eh. Kita niyo, it is God's fault seemingly. So, narito yung dalawang objection. Una, it seems to be unfair, and then pangalawa, it seems to be God's
fault. Siya ang pumili eh. Desisyon niya pala kung kayo siya mahahapag. Desisyon niya pala kung sino yung kanyang iha-harden. So who can resist God's will? So it is entirely His fault. Well, again, narito yung ating napakahalagang challenge. Does your view of divine election present these kinds of objection? At as I've said, sa aking personal na journey sa pananampalataya, isa ito sa mga strongly na nagtulak sa akin to embrace this view. Why? Because the other views simply eliminates these objections. Ano ho? Yung kung ang mamaya makikita ho natin yan. Pero again, ito bang pananaw mo? Ang hamon ay sa nakikinig ngayon. Maaaring narito ka at nag-i-struggle ka pa. Totoo ba to o hindi? Ganito ba talaga? Well, ano man ang pananaw mo pagdating sa election ng Panginoon o sa pagpili ng Diyos, ang ina-assume ni Pablo, pwede itong tignan na parang unfair. O pwede rin itong tignan na parang, then it's God's fault. And actually, ito yung madalas na binabato. Ano mga ayaw maniwala sa election? Madalas, ang mga naniniwala sa election, tinatawag na Calvinist. At madalas na binabato ang mga Calvinist, well, unfair. Paano na lang ang choice ng tao? Paano na lang ang free will ng tao? Or, ang Diyos pala ang nag-ano eh. Ang kasalanan pala ng Diyos, ginawa para tayong robot ni Lord eh. Again, nakikita ho natin na itong view na ito, Paul himself ay inassume niya na mag-raise ang mga ng objection na ganito. Inaasahan niya na pwede itong tignan sa ganitong kaparaanan. Well, anong sagot? Hindi to negate, but to recognize God's sovereignty. Mukha bang ang Diyos ang may kasalanan? Hindi yan. Hindi naman ang Diyos. Hindi natin itatanggi ang Diyos. Hindi natin itatanggi ang pagiging soberano ng Panginoon. Hindi yun ang susi. Kung hindi i-recognize natin. At yun yung ginawa ni Pablo. Sino ka o tao para sumagot laban sa Panginoon? Yung bang nilikha ay magsasabi doon sa lumikha sa kanya, ba't mo akong ginawang ganito? Wala bang kapangyarihan yung magpapalayok sa putik? And again, ang lahat ng ito ay nagsasabing, sino ka? Tingnan mo kung gaano ka kaliit at tingnan mo kung gaano kalaki ang Diyos. Sino ang lumalang? Sino ang nilalang? Sino ang magpapalayok? Sino ang putik? At may kalayaan ba ang magpapalayok? Ang sagot ay oo, meron. And of the same lump of that sinful humanity, kumuha siya ng gagawing vessel unto honor and then vessel to dishonor. And again, take note of that same lump. It is not a same lump of sinless, perfect humanity. It's that same lump of fallen humanity. Mula sa mga taong karapat dapat lahat parusahan, ay mula doon ay kumuha siya ng mga gagawin niyang vessels of unto honor and then vessels unto dishonor. Romans 9:22, what if God is willing? Ano kung gusto ng Diyos ipakita yung puot niya? And then, para ipakita rin yung kanyang, verse 23, that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. So there are vessels of wrath, pagsisidlan ng puot ng Diyos. There are vessels of mercy, pagsisidlan ng Panginoon ng kanyang habag na inihanda niya para sa kalwalhatian. Sino ito? And ito yung isang napakahalagang punto na madalas dinay ng iba. Election unto salvation includes both Jews and Gentiles. Jews and Gentiles. Madalas sinasabi, Romans 9, 10, 11, sa mga Hudyo lang yan. Well, malinaw sa verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had afore prepared unto glory. Verse 24, even us, whom He hath called. So, sino yung mga vessels of mercy, prepared and afore unto glory? They are those who are called. At sa Bible, yung mga tinawag ng Panginoon, pupunta tayo doon, yung effectual calling ng Diyos, ay sila yung mga Kristiyano. Well, sino yun? Not of the Jews only, but also of the Gentiles. So, sino ito? Yung mga tinawag ng Panginoon, yung mga Kristiyano, at sila, hindi lang mga Hudyo, kundi maging mga Hentil. So, maliwanag itong pagpili ng Panginoon
kasama tayong mga Hentil. So this sovereign, gracious, and free election of God is based upon foreknowledge. Here's another point na napaka-critical na maunawaan natin. Another reason kung bakit ko nilagay ulit dito sa ating pag-aaral. I hope hindi kayo nagsasawa. I hope ito ay makatulong sa atin para mas maunawaan natin bakit ito yung ating pananampalataya tungkol sa pagpili ng Diyos. At ito nga yung madalas na sabi ng iba, ay, foreknowledge. Foreknowledge yan. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung sino yung sasampalataya sa Kanya. And that view has no biblical basis. Yes, granted, because of God's omniscience, alam niya kung sino yung sasampalataya sa Kanya. Alam niya din kung sino hindi. Okay? That's a given. Pero yun ba ang basihan ng pagpili ng Panginoon sang-ayon sa salita ng Diyos? So, tignan natin, Romans 8:29, for whom He did foreknow, He did also predestinate. And the Greek word dun sa foreknow is prognosko. 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God. At yan yung madalas nga pinupuntahan ng mga nagre-reject sa pagpili ng Diyos. Kita mo na, Brother Paul, foreknowledge, alam ng Diyos. Alam na ng Diyos bago pa man. At base sa alam ng Diyos na bago pa man na ito, sila'y pinili. Well, pag tinanong mo sila, ano yung alam ng Diyos bago pa man? Alam ng Diyos na sasampalataya sa sila. And again, ang ating objection sa ganong pananaw ay hindi yun evident sa mga text na ito na atin hong tinitignan. Question, what does foreknow or foreknowledge means? Ano bang ibig sabihin itong prognosko na ito? Ang assumed definition ng mga Arminians o nagre-reject sa sovereign election ng Panginoon that God already knew who will believe or make the right decision to come to Christ, and based on this information, God made His choice or selection. So, alam na ng Diyos kung sino sasampalataya. At base sa kanyang kaalaman na ito, sa impormasyon na ito meron ng Panginoon, doon niya binase yung kanyang pagpili. Para bang alam ko na ikaw ay sasampalataya, therefore pipiliin kita, o kaya kita pinili dahil alam ko na ikaw ay sasampalataya. And again, these are not strawmen na pagbabato sa kanila or pagpipinta sa kanila ng kundi ito talaga itinuturo. Again, they have a theologian named Frederick Godet sa kanyang commentary na ang ibig sabihin daw ng foreknown is foreknown as sure to fulfill the conditions of salvation. Sure daw na gagawin yung kondisyon para maligtas. At ano yun? Sasampalataya. So, alam niya na sila'y sasampalataya sa kanya, kaya sila predestinate, kaya sila inelect. Ito ang kanilang pakahulugan sa word na foreknowledge, and that is foreseen faith. Ang meaning, ang short definition ng foreknowledge sa mga ayaw maniwala sa sovereign election unto salvation is foreknowledge daw is foreseen faith. God has already known na sila ay sasampalataya, and based on that, pinili sila ng Panginoon. Again, we need to be fair, we need to be honest. Sa Bible, pag titignan nyo, pag nag-open kayo ng Strong's Concordance or whatever concordance na inyong gamitin, in Bible Dictionary, that word prognosko or foreknowledge or foreknow ay galing sa two Greek words, pro meaning before, and then ginosko meaning to know. Pag pinagsama mo, to know beforehand, that is to foresee or to be previously acquainted with. So, bago pa man din, alam mo na. Yun yung basic dictionary definition ng prognosko. Tingnan natin, may problema ang ganitong interpretasyon. Number one, not all men are foreknown in the way Paul used the word. It is limited to the believers. Anong ibig sabihin? Sapagkat makikita natin sa Romans chapter 8 verse 29, for whom he did foreknew, them he also did predestinate. Pag pinili mo sa verse 30, them he predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. So yung mga foreknown ay tinawag at inaring ganap at luluwalhatiin ng Panginoon. So again, limited. Yung pagkagamit ni Apostol Pablo ng word na foreknown ay limitado lamang sa mga Kristiyano. At again, in the very definition ng word na foreknown, to know beforehand, God knows about all men.
beforehand. Hindi lamang yung mga ligtas, hindi lamang yung mga Kristiyano ang foreknown ng Panginoon with a very basic definition of foreknown. Kaya nga dinadagdag nila, dinadagdagan nila ng definition na alam niya bago pa man din na sila'y sasampalataya. Yun lang magiging lapat para doon sa whom he foreknown, though he also predestinate, them he predestined, them he also called, justified, glorified. Kasi nga, yung gamit ni Pablo ay para lang o limitado lang sa mga Kristiyano. Because of this, those who reject sovereign election adds to the meaning of foreknowledge to the passage. Ano yung ina-add nila? Foreknown as to fulfill the condition of salvation or to have or will have faith. Itong addition na ito ay to make wherefore their view is not warranted by the verse. Dahil malinaw ang sabi, whom he foreknew, he also did predestinate. That's it. Tapos agad. Pero kanilang dinadagdag, well, he foreknew na sila'y sasampalataya. So what are the problems of this view? Number one, this view of foreknowledge makes God's election not grounded upon grace. May rason sa tao. May nakita ang Diyos sa tao. May alam ang Diyos tungkol sa taong yun. Kaya siya ang pinili ng Panginoon. So again, itong view na ito ay inaalis ang pagpili ng Diyos sa kategory ng pagiging gracious. Gracious election. Grace-based election. Pero malinaw ang Bible. It is to the praise of the glory of His grace. God will be robbed of His praise sa view na ito. Well, kaya naman pa pinili ni Lord kasi nakita niya sasampalataya. Well, okay lang. Karapat-dapat siya napiliin. So, this is one of the great problem itong view na ito. Number two, this makes God not a selector but a mere vindicator of man's foreseen choice, decision, or exercise of free will. So, hindi siya talaga pumipili. Vindicate lang niya. And then lastly, this view of election makes it very fair from man's perspective. Kung ito ang view ni Pablo, ba't niya i-assume na para bang may unfairness? Actually, itong view ng election na ito, according to foreknowledge as in foreseen faith, it eliminates all idea of unfairness. Pero, kung inassume ni Pablo na, baka sabihin yung unfair si Lord, teka muna. Kasi according to foreknowledge, alam niya yung gagawin ni Jacob, alam niya yung gagawin ni Esau, alam niya yung magiging choice ni Esau o ni Jacob, kaya si Jacob yung kanyang pinili. Again, that's totally contrary sa sinabi, the children not yet being born nor having done any good or bad or evil. So, hindi base sa kanilang gawa. So, again, itong view na ito ng election seems to be very fair. That's why, listen po, that's why ito yung pinaka-popular ngayon at ito yung pinaka-gustong-gusto ng maraming mga tao. Why? It seems fair para sa tao. But it robs God of His glory. And totally, it's hindi lalapat sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Problem number 2, it's a view na ito, the view of Arminians that God would knew beforehand who will believe disregards the biblical truth that man is totally depraved. Disregard nila yun, na ang tao ay ayaw at hindi kayang sumampalataya kay Kristo. Bakit? Well, ang sabi ni Jesus, walang tao daw na kayang lumapit sa Kanya. Walang taong kayang lumapit sa Kanya. So kung ang Diyos ay tumingin lang sa hinaharap, sabi nga ng isang pastor na pakinggan ko, God looked at the corridors of time at nakita niya na pipiliin mo siya, kaya kanya pinili. Kung tumingin siya sa corridors of time, wala siyang makikita.
Kasi walang taong gusto at walang taong kayang lumapit o manampalataya kay Kristo. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Mas mahal ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. So kung babase lang ang Diyos sa gagawin ng tao at nalaman niyang gagawin ng tao, wala siyang makikita. So these are very, very big problems sa view na ito na ang Diyos ay tumingin lang o meron lang siyang kaalaman sa hinaharap. And by the way, maraming pang pwede puntahan na tanong, kung nalaman ng Diyos ang hinaharap, sino ang may hawak ng hinaharap? Sino may control noon? So again, these are very great problems. Doon sa may mga hawak, doong definition ng foreknowledge as foreseen faith. Well, ano ang proposed definition natin or understanding ng foreknowledge? Note, isang mahalagang paalala, hindi lamang ang dictionary nagbibigay ng meaning sa word, kung hindi kung paano ito ginamit ng mga authors. So, ang tanong is, how did the biblical authors use the word know, knew, for new, or for knowledge? Yung ginosko and proginosko. Paano ba ginamit ito ng mga biblical authors? So, Romans chapter 11 verse 2, God hath not cast away His people, that is Israel, whom He proginosko. So, He foreknew Israel. Now, if we will take yung definition ng mga Armenians sa word na foreknowledge as foreseen faith, question, what did God foresaw? Ano yung nakita niya? Ano yung nalaman niya sa hinaharap? Kaya sila ang pinili ng Panginoon. Hindi ba niya nakita na ipapako nila ang kanyang bugtong na anak? Hindi niya nakita na sasamba sila sa Diyos-Diyosan? Bakit silang pinili? Again, kung yung gamit ng foreknowledge na yon ay sinasalpak nila, foreseen faith, isinasalpak nila doon sa word na foreknowledge. Okay, here is a word for new. Isalpak natin. For God hath not cast away His people which He see na sila'y sasampalataya. They crucified the Messiah. Hindi sila sumampalataya. So again, nakikita natin na very biased yung paggamit ng word na foreknowledge. So does God had an advanced knowledge of what the Jews would do to Christ? That's why He chose them. So 1 Peter chapter 1 verse 19, who, that is the Lord Jesus Christ, was foreordained. The Greek word ay proginosko. So Jesus Christ was foreknown by the Father. Question, did God foresaw in the future that Jesus would willingly offer Himself? Therefore, He anointed Him or chosen Him to be the Messiah. And again, naka-encounter ako na, as I've said last time, naka-encounter ako ng pastor na ito ang view. Nung una, hindi ko mag-gets. Kasi first time kong narinig, hindi ko mag-gets kung anong ibig niyang sabihin. Nakita ng Ama na willingly aalay ni Jesus yung kanyang sarili. Kaya siya, sabi ko, hindi kami, ito pala, yung naging at least consistent yung pastor dun sa kanyang pag-apply ng definition ng foreknowledge. Something that God saw or knew beforehand. Kaya niya pinili. Again, hindi lalapat sa pagkakataon na ito yung definition na gano'n. Amos chapter 3 verse 1, and yes, this is in the Old Testament, pero ang sabi, and hindi ito proginosko, kung hindi the word ginosko, knowledge, you pertaining to Israel, only have I known. So, meron lang bang impormasyon ng Diyos tungkol sa Israel? Wala siyang alam tungkol sa ibang mga bansa? Again, hindi lalapat. So, so ito yung ibig kong sabihin. Yung word na know, na ang dictionary meaning ay to have knowledge, hindi siya lalapat dito kasi malinaw na ginagamit dito ng Panginoon yung word na known, hindi lang nagpapatungkol sa meron akong alam tungkol sa inyo. Matthew 1:24, ang sabi, and knew her not. Joseph knew Mary not till she had brought forth her firstborn. At dito malinaw, paano ginamit yung word na knew? Word ginosko? Hindi lang to have
information, but it is pertaining to an intimate relationship. And yes, sexual relationship. Matthew 7:22, verse 23, then will I profess unto them, I never ginosko, I never knew you. Wala bang alam si Jesus? Hindi alam ni Jesus. Walang impormasyon si Jesus tungkol sa kanila. Again, nakikita natin dito that word knew is used in a different way ng biblical author. So what we see in the scripture is as the word ginosko, know or knew, or proginosko, for known, for new, for knowledge, is that its meaning is not limited to merely having information or knowledge ahead of time. So, hindi lang basta may alam, ahead of time. Hindi lang yun yung word, hindi lang yun yung gamit ng biblical author. Yes, it is used that way in some places sa scripture, pero as we have seen, sa maraming mga verses sa Bible, hindi lang ganun ang pagkakagamit. Actually, dun sa mga verses natin, pag yun lang, kinuha lang natin yung dictionary meaning, makikita natin na talagang magkakaroon ng napakalaking problema. Point, ginosko, or with the prefix pro, is often used to mean having a special relationship, intimate love, or giving divine favor. Madalas, ginagamit ang word na ginosko, know or knew, or known for new, with the prefix na pro, o for, sa English, ay ang ibig sabihin ay pagkakaroon ng special na relasyon, paglalaan ng matinding pagmamahal, o pabor ng Panginoon. Makikita natin, pag binalikan natin, Israel only whom you only have I known. All of the families of the earth, sabi ng Panginoon sa Israel, you only have I known. Ikaw lang ang pinaglaanan ko ng special, sa iyo lang ako may special na relasyon, sa iyo lang ako may intimate love, sa iyo lang yung divine favor. Yes, alam ng Diyos lahat ng mga bansa, pero yung divine favor na sa Israel lang. It fits. We have two possible and legitimate meaning of the words knew or know, for new or for known, and for knowledge. Meron tayong dalawa. Number one, God by His omniscience, or looking to the corridors of time, ika nga, has knowledge of what man will do, or has the right information. Ano? Ang Diyos, sapagkat alam niya lahat ng bagay at base sa kanyang kaalaman, at alam niya yung gagawin ng tao, yun yung ibig sabihin ng word of knowledge. Or number two, God, by His free choice, decided to set His undeserved divine love and favor. Sa kanyang malayang pagpili, nagdesisyon siya na ilaan yung kanyang sa object na hindi karapat-dapat, yung kanyang pagmamahal at pabor. Again, these are two, as we have said, legitimate use ng word na know, knew, for known, for new, for knowledge. Legitimate biblical use. As we have seen. Ang question na ito, sa Arminian view, God saw that a person will exercise his free will and will believe the gospel. And that is the basis of God's election. In your Arminian view, ang Calvinist view, God, by the good pleasure of His sovereign will, predetermined to set His intimate saving love and divine favor upon particular sinners and choose them for salvation. So yung Arminian view, again, kaya ako nilalagay itong mga terms na ito para pag sa inyong future na pag-aaral na encounter nyo Arminian, yun yung ipaniniwala. Calvinist, yun yung paniniwala. Okay? So, para lang ho alam nyo, yung view na ang Diyos ay nakita o nalaman niya o alam niya yung gagawin ng tao, therefore, yun ang pinagbasihan ng pagpili ng Diyos. Although sa Calvinist view, ang Diyos mula sa malaya niyang pagpili ay nagdetermina siya na ito ang paglalaanan niya ng kanyang pagmamahal at pinili niya yun. Question between these two views, these two views, here are the questions. Number one, which one exalts God's grace?
Alin ang nagtataas ng biyaya ng Panginoon? Alin ang nagsusumigaw ng biyaya? Biyaya ito, biyaya, biyaya. I think, personal, it is the view ng Calvinist o na ang Diyos ay out of so many families, pinili niyang Israel na paglaanan ng kanyang pabor. Out of all sinners, pinili niyang isang tao na paglaanan ng kanyang pabor, pagmamahal, at pinili niya yung taong yun para maligtas. Alin ang nagtataas ng biyaya ng Diyos? I believe doon sa pangalawa, which is the Calvinist view. Number 2, which view seems to provoke the idea, again, take the word seems, tila baga, nagpo-provoke, ano sa atin ng idea na parang unfair yata ito. Parang unfair yata. Doon sa Calvinist view, it's all of God. Kaya pagdating sa tao, paano naman ako? Parang unfair yata. Doon sa Arminian view, yes, it is of God, pero nakabase ito sa nakita niya o alam niyang gagawin ng tao. So, it is totally fair. So, I think, again, it goes to the Calvinist view of election of foreknowledge. And number 2, which view seems to cause the idea that God is at fault? Lumalapat ba ito? Na para bang pag dun sa view ng election na sino ka para questionin ng Panginoon, wala bang karapatan yung mamalayok doon sa clay? Again, makikita natin na again, it is not of the Arminian view but of the Calvinist view. So tingin ko ho, again, this is not to exalt John Calvin. Ito'y paniwala na ng mga Kristiyano bago pa si John Calvin. It's just so happen na naipangalan sa kanya. So hindi itong mga doktrina inimbento niya. Again, yan, isa ito sa mga, yung mga nagpaparatang na ang Calvinism may inimbento lang John Calvin. At best ay ignorante. I hope hindi na sinasadya na misrepresent. Ang mga doktrinang ito ay hinahawakan na ng mga mananampalataya bago pa si John Calvin na nabuhay sa mundo. So again, ang punto ay ito, answer these questions. Anong nagtataas sa biyaya ng Panginoon? Alin ang tila baga parang unfair? Alin yung parang nagpapakita na ang Diyos is at fault? I believe consistently it falls under doon sa Calvinist view. Even yung interpretation ng word na foreknowledge and yung doktrina ng election o pag-elect ng Panginoon. How did the biblical authors use the word know, new, for known, or for new, for knowledge? Sabi nga John MacArthur, for known speaks of a predetermined choice to set His love on us and establish an intimate relationship or His election. Again, nakita ho natin, it is God's choice. It is God's choice. Ito ay base lamang sa Panginoon, hindi sa atin. And it's really of grace, biyaya ng Diyos. So ano yung mga napag-aralan natin so far? Magkaroon tayo ng pagre-recap before we go on. Ayaw nating maiwanan o ayaw natin mawala yung mga bagay na natutunan natin tungkol sa election. Number 1, believers are often called God's elect. Madalas tinatawag ang mga mananampalataya, elect. So, kung ayaw mo ng election, may problema ka sa Bible. So, all believers should believe in election. Now, ano yung pininiwalaan mo tungkol sa election? That's the question. Number next, God elected before the foundation of the world. Nakita natin yan. Elect before the foundation of the world. Number next, the basis of election is God's own will. Ang basihan ng pagpili ng Diyos ay ang kanyang sariling kalooban. Hindi ang kalooban ni Satanas, hindi kalooban ng mga anghel, hindi kalooban ng mga tao, kundi yung kanyang sariling kalooban. Election is based upon God's grace. Biyaya ng Diyos. Ang basihan, nakatungtong ito sa biyaya ng Panginoon. At pag sinabing biyaya ng Panginoon, it's all of God at walang anumang merito o dahilan labas sa Panginoon. Kaya siya pumili. Our next, election is not based upon man's work. Hindi ito base sa gawa o gagawin ng tao. Again, ang malinaw na picture na ginamit o illustration ay si Jacob and si Esau.
God's gracious election seems to be unfair. Ito yung maging mag-isa talaga sa mga malilinaw. At inassume ni Pablo na i-object ng mga nakikinig sa mga babasa ng kanyang sulat. God's election seems to make him to be the one at fault. Ano? Parang sinasabi siya may kasalanan. Hindi niya pinili eh. And again, pag nagbabasa ako kahit sa Facebook ng mga comments patungkol sa doktrinang ito, meron pang isa parang gumawa ng comics o script, yung sinner, unsaved daw, yung unsaved, Lord, gusto kong maligtas, tapos sasagot daw si Lord, sorry, hindi kita pinili. Lord, paano yun? Gusto kong maligtas. Kala ko ba whosoever, sorry, basta hindi kita pinili. And again, those caricatures ay very against sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And saan ang gagaling yun? It seems to be God's fault. At ang maling kaisipan ay parang gusto ng tao sa Diyos, pero dahil hindi siya pinili ng Diyos, walang magawa ang tao. Again, yun yung sinagot ni Pablo. It seems to be God's fault. Pero no, it is not God's fault. At ang sinagot ni Apostol Pablo dyan, malaya ang Diyos at soberano ang Panginoon. God's election unto salvation includes both Jews and Gentiles. Hindi lang ito para sa mga Hudyo, kundi maging para sa mga Hentil. Again, to the called. So, ang pinag-uusapan doon ay mga called, mga believers. Election unto salvation, sakop yung lahat ng mga mananampalataya. And if you view salvation as individual salvation, and then election is also an individual election. Next, God's sovereign, gracious, and free election of God. This sovereign, gracious, and free election of God is based upon foreknowledge. As we have just studied ngayong gabing ito ay base sa foreknowledge ng Panginoon. Nakita natin na merong dalawang lehitimong definition ng foreknowledge. Maaari na God has knowledge beforehand, at hilig ng duduktungan na God had knowledge beforehand who will believe. Again, that is added. Wala yun sa dictionary meaning, pero yun ang added definition nila. At nakita natin ginagamit ng mga biblical authors ang word na foreknew or prognosko o ginosko to set divine love, to set divine favor, to set intimate relationship, to decide to have an intimate relationship. And we believe it is the latter one, yung view ng pangalawa. God, by the good pleasure of His sovereign will, predetermined to set His intimate saving love and divine favor upon particular sinners and chose them for salvation. Minahal ng Panginoon, dinesisyon ng Diyos, mamahalin kita, pinili ng Diyos para maligtas. Again, this seems unfair. Kung ito ang view, Brother Paul, parang unfair. Kung ganito nga, Brother Paul, parang kasalanan ni Lord na yung mga patungo sa pahamakan na hindi ligtas. Parang kasalanan ni Lord. Pero it exalts God's free grace. And you know what? Ito yung lalapat sa salita ng Panginoon. Itong view ng election na ito, ang lapat na lapat sa salita ng Diyos. Sana makita niyo ho, ang view ng election, ang ganitong view ng election ay hindi dahil gusto ng tao. Hindi ito dahil gusto ito ng mga theologians. Kundi dahil ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, this election unto salvation, this is the election unto salvation. Sorry, kulang ko ng word. This is the election unto salvation that Apostle Paul believed, wrote about, and taught the believers. Ano tong klaseng election na ito? Parang unfair. Parang ang Diyos ang may kasalanan. Parang, at ito ay purong-purong biyaya ng Diyos. At itong klaseng election na ito ang pinaniniwalaan, sinulat, at tinuturo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. This is biblical election unto salvation. Now, the question is, ito ba yung pananampalataya? Willing ka ba na isurrender yung maaaring mga dati nang naituro, mga parang logical and even masakit sa pride ng tao? Again, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon.
So, election unto salvation. Election is, siguro itapusin natin dito, election is unto salvation. Merong mga nagmi-misrepresent sa doktrina na ito na sinasabi na ang mga elect daw ay already saved even before they believed or before the foundation of the world. Again, these are caricatures na binabato madalas sa mga naniniwala sa election or Calvinist well, naniniwala kayo bago pa naman ang palataya, ligtas na. Again, I've not read any. Wala pa akong nabasa, wala pa akong na-encounter na gano'n ang paniniwala. Kahit ako, hindi gano'n ang aking paniniwala. Narito ang katotohanan, election is not salvation, but election is unto salvation. Ang pagpili ng Diyos ay hindi kaligtasan, hindi porket pinili na ligtas na. No, sila pinili para maligtas. Tingin ko hindi mahirap unawain yun. Ulitin natin. Ang pagpili ng Diyos ay hindi kaligtasan. Hindi porket pinili ligtas na. No, pero ang pagpili ng Diyos ay para sila maligtas. So, election is unto salvation. 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning, what? Chosen you, para saan? To salvation. So, pinili kayo para maligtas through sanctification of the Spirit and belief of the truth. How will they be saved? Well, sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Spirit at pananampalataya sa katotohanan, dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo. But sila'y pinili ng Diyos from the beginning para doon sa mga bagay na yun. Acts 13 verse 48, and as many as were ordained to eternal life believed. So, dito pa lang maliwanag na. They were ordained, itinalaga na sila sa buhay na walang hanggan. Then, they heard the preaching, they believed, dun lang sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi yung pagtatalaga sa kanila sa buhay na walang hanggan ang kaligtasan nila. No. Sila itinalaga na, pero nung sila nananampalataya, dun lang sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dun lang sila naligtas. So, again, election is not salvation. Election is unto or para sa ikaliligtas. Anong punto? God's elect needs to hear and believe the gospel to be saved. Ang mga pinili, ang mga hinirang, ang mga itinalaga ng Panginoon sa buhay na walang hanggan kaligtasan ay kinakailangang marinig ang Ebanghelyo at manampalataya sa Ebanghelyo para maligtas. Napakaganda na sinabi ni Pablo sa 2 Timothy 2 verse 10. Therefore, I endure all things for the elect's sake. Paul endured all things para daw kanino? For the elect's sake. Mga pinili. Then sabi niya, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So again, there are already elect, pero hindi pa sila saved. Pero Paul endured all things. He continually preached the gospel para itong mga pinili na ito ay mag-obtain ng salvation sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Romans 10 verse 13. Merong tanong. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And it is true. It is true. Maaaring itanong nila agad, paano kung hindi pinili? Tumawag. Ito nga ang punto. Ang hindi pinili ay hindi tatawag. Bakit siya tatawag? Ayaw niya. Again, huwag nilang bibitawan yung katotohanan ng total depravity. For whosoever shall call upon the name of the Lord. And by the way, ang sabi ni Jesus, walang kayang lumapit sa kanya liban na ibigay sa kanya ang Panginoon. Kaya ako, isang tao ay tumawag sa Panginoon, ibig sabihin na nampalataya sa Panginoon para maligtas, na una munang kumilos ang Diyos sa kanya. Hindi dahil gusto ng tao. Kumilos ang Diyos sa puso ng tao, kaya ginusto ng tao. So nauna muna ang pagkilos ng Panginoon. At sino yun? Yung mga pinili niya. So again, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Verse 14, how then shall they call upon him on whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Anong punto? God's elect needs to hear and believe the gospel to be saved. Yes, evangelism is necessary.
Alam niyo, isa ito sa madalas na binabato sa mga Calvinists, sa mga naniniwala sa naniniwala ka pala na pumili ng Diyos sa mga maliligtas, hindi na kailangan mag-evangelize. Actually, may mga nabasa pa ako, pambihira, ang sarap pala ng paniniwala ng mga Calvinists, papetex-petex ka na lang. Hindi na kailangan mag-evangelize, hindi na kailangan mag-missions, wala na, hindi na again, that is totally unbiblical. Those are caricatures, those are straw men. Wala yun sa Biblia. Now, I will be honest, merong mga ilan-ilan, tawag sa kanila hyper-Calvinists. They are very few. Isang theologian na kilala ko, long ago patay na siya, ay si John Gill. Very good theologian, pero pagdating sa puntong ito, very wrong siya. So, malinaw sa Bible, ang Diyos ay pumili ng mga maliligtas. At malinaw rin sa Bible, ang Diyos ay pumili ng paraan para sila maligtas. At ang paraan na yun ay kailangan nilang sumampalataya sa Ebanghelyo. At kailangan nilang marinig ang Ebanghelyo. So, evangelism is necessary. So, mali ang paratang na ang paniniwala sa election ay pumapatay sa pag-ebanghelyo o pangangaral ng Ebanghelyo. Actually, baliktad. Nagbibigay ito ng pag-asa. Bakit? Listen. Sinabi ni Jesus, walang taong kayang lumapit sa Kanya. Sinabi ni Pablo, sinabi ng salita ng Diyos, for the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ayaw at hindi kaya. Walang humahanap sa Diyos, Romans 3:11. 1 Corinthians 2:14, ang natural na tao ay foolish na sa kanyang ebanghelyo, foolish na sa kanyang mga spiritual na bagay, at hindi niya kayang unawain ang mga spiritual na bagay. So, actually, kung wala ang election, hopeless ang evangelism. Dahil ayaw ng tao at hindi kaya ng tao. Ang problema ho ay masyadong mabuti ang view. It's sad to say, unbiblical ang view ng marami tungkol sa makasalanan ng tao. Para bang ang tao ay gustong-gusto sa Panginoon. No. Men love darkness rather than light. Ayaw. So, nasaan ang pag-asa? Wala sa atin. Hindi nasa Panginoon. At ang pag-asa ng mga ngaral ay dahil may mga pinili ang Diyos. At sabi ni Pablo, I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain salvation. So muli, yes, evangelism is necessary. Ang paniniwala sa divine election ay hindi nagkakaila ng pangangailangan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Election is unto salvation. Hindi ho natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayong gabi. And again, kung meron ho kayong mga tanong, ay pwede nyo i-comment sa ating comment section, or pwede nyo i-PM sa akin, i-private message, direct message, or i-text nyo ho sa akin. Lord willing, next time ho ay atin hong sasagutin sa atin hong Time the Word. Salamat sa Panginoon. I'm looking at our live stream ho ngayon sa Facebook. Mukhang mas okay. So, salamat sa Diyos sa bagay yun. Salamat po sa mga nag-pray. Thank God for the wisdom. At nawa ay ito'y patuloy na maging pagpapala ho sa atin. At patuloy nating hilingin ang paggabay ng Diyos. Isang paalala, marami hong nakukumbinsi sa doktrinang ito na una, may tendency itong magpayabang. Pangalawa, pwede itong ma-mishandle. So, be very, very careful. Payo ho ay talagang namnamin pa, pagbulay-bulayan, basahin, pag-aralan pa ang salita ng Panginoon. At nawa ay tulungan tayo ng Diyos na ma-handle ng tama ang katotohanan. God bless po. Ingatan tayo ng Panginoon. Patuloy tayong magpagamit sa Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ang Diyos na pumili ay siyang pag-asa natin sa pangangaral sapagkat merong mga maliligtas. Muli ho, dito tayo matatapos. Magandang gabi. Ingat tayong lahat. Tayo ho'y magwakas sa isang panalangin. Lord, thank you po sa biyaya mo
Thank you sa pagliligtas mo. Thank you sa pagpili mo. Lord, tunay walang rason anuman sa amin. Kami mga makasalanan pa. Kristo ay namatay dahil sa amin. Walang anumang mabuti sa amin. Kaya mo kami pinili. Hindi lahat ng ito, O Diyos, ay nag-uugat sa napakayaman, napakatindi at napakalaking biyaya. Tulungan mo kami na mas maunawaan pa ito. Mas ma-appreciate pa ito. Lord, kami na mga naniniwala sa napakadakilang kaligtasan na ito. Ikaw ay pumili ng mga maliligtas. Nawa kami ay lalong maging masipag at mas mainit pa sa paghahayag ng Ebanghelyo sapagkat kami ay may tunay na pag-asa. Garantisadong pag-asa. Walay mga maliligtas. Muli, Panginoon, patuloy mong ingatan kami, gamitin kami, hubugin kami sa oras ni Kristo. Ilayo mo kami sa kayabangan, ilayo mo kami sa kasalanan. Lahat ng tinalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Ngayon po tayong lahat. Patuloy nawa tayong gamitin at pagpalain ng Panginoon saan man tayo naroon.